away-away at yung pagkakaintindihan. Yun isang malaking problema eh. Napapabayaan natin yung ating kaloob. Napapabayaan natin yung ating gampanin. Tingnan niyo po si Timoteo. Si Timoteo mayroong Pablo. Itong Pablo ito sa kanyang buhay, bilang tatay-tatay niya. Ang kagandahan kay Timoteo, marunong makinig. Kahit na siya magaling mangaral. Ang ganda kay Timoteo, sa kanyang kabataan, very aggressive siya. Talagang gusto niya maglingkod sa Panginoon. Pero inaalala ni St. Paul, kinakailangan ay maging matatag at malakas ka sa pamantayan ng pananampalataya na iyong tinatahak. Kasi maraming mga taong magiging laban sa iyo sa pagpapahayag ng kaliwanagan. Totoo naman yun eh. Kaya kapag ikay nagpapahin ng kaliwanagan, huwag mo na kapatid i-expect na walang naiinis sa iyo. May naiinis talaga sa iyo. Diba? Pero huwag mong bigyan ng malaking issue sa buhay mo yan. Dapat malaki yung pangunawa mo eh. Kasi ginagawa mo lang naman yung tama eh. Hindi ba? Mamisa magiging kontrabida ka pa. Ikaw rin tumutulong, pero kontrabida pang dating mo. Naku, nagmamalaki lang yan. Nagyayabang lang yan. Para may pakita, meron siyang ganyan, etc., etc., etc. Ganyan, kumisan ang mundo. Talagang sisirain ka kapag gumagawa ka ng tama. Pero alam mo na, ito ay strategies ni Satan. Kaya kinakailangan, maging maayos ang puso mo. Matuto mong harapin ang anumang hamon sa iyong buhay pananampalataya. Kapag dinadaon ka, patuloy kang sumunod. Maglingkod kay Yahweh El Shaddai. Basta na sa Diyos ka, walang pwedeng makagalaw sa iyong buhay pananampalataya. Hindi ba? Kaya tingnan po natin, ganoon din naman sa atin eh. May mga taong naniniwala sa atin katulad kay Timoteo. Kung bakit inalalagaan ni St. Paul si Timoteo? Kasi baka isang araw katumbad na lang ito. Isang araw, panghinaan ng loob. O isang araw, umurong na. O isang araw, umayaw na. Yun ang iniingatan ni St. Paul. Kaya inaalalayan niya, baka dumating isang araw, badisarans ito. Ay nako, dahil malaki ang kanyang gampanin sa kanyang susuungin. Kaya, tingnan po natin kapatid, kung isang ganun din tayo eh. Hindi ba? May mga taong naniniwala at may mga taong nagtitiwala dahil sa pamamagitan ng ating pagiging isang Kristiyano, sa pamamagitan ng ating pagiging isang alagad ng Panginoon. Kung kaya, may mga taong tumataya sa atin. Katulad kay Timothy, na yung tumataya, yung mga tumataya kay St. Paul, na dinadala niya ito sa isang magandang pamumuhay o yung nagtitiwala sa kanya, na dinadala niya talaga ito sa isang liwanag na pag-aakay. Kapag pinabayaan yung kaloob sa iyo ng liwanag, kapatid, hindi lang sarili mo ang tinatamaan eh. Pag iniwanan mo. Kapag iniwanan mo, tinalikuran mo yung liwanag ng Diyos na kaloob sa ng Panginoon. Aba, kapatid, malaking epekto sa buhay mo yan. Dahil nagtampo ka, iiwanan mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Malaking epekto sa buhay mo yan. Lalo na kapatid, kapag may lalaki ka, Panginoon po, para kang turumpo. Ano yung turumpo? Tinatalian. Pagkatapos talian, iahagis at iikot-ikutin. Pinaiikot siya ng tali. Gagamit ang turumpo ni Satan, tatalian ka. At paikutin kanyang paikutin sa kagustuhan niyan. Sa pagtatampo mo, paikutin ka. Sa sama ng loob mo, paikutin ka ni Satan. Sa galit mo, paikutin ka ni Satan. Kita mo, nasa spiritual ka, bumagsak ka sa laman. Nasa spiritual ka, bumagsak ka sa mga bagay na hindi tama. Kaya nasaan nga yung mga taong naniniwala sa iyo? Nasaan nga yung mga taong bumibilib sa iyo? Ano sasabihin ngayon? Naku, pati sila apektado. Ano ba naman yan? Akala ko ba naman? Ayan na, salita, akala ko ba naman? Akala ko ba naman? Akala ko ba naman? Hindi ba? Ano pa man di siya? Ganun pa man di siya? Tapos, Diyos ko, Panginoon ko, ganyan pala siya. Ano nangyari sa kanya? Dating balot, naging penoy. Diba? Dating balot, naging penoy. Kaya, tingnan mo kapatid ko sa Panginoon. Nakikita natin, sino yung mga taong nagpupusay maglingkod?
Sino yung mga taong natutuwa kapag tayo'y nasa gawain ang taglingkod sa Panginoon? Kasi marami naniniwala. Unang-una, mga magulang mo, salamat sa Panginoon, nasa Panginoon ka na. Anak, salamat sa Panginoon, nasa Diyos ka na. Hindi ba? Unang-una, mga magulang natin. Pangalawa, kapatid, mga kaibigan natin. Pangatlo, mga kasama natin sa gawain ng Panginoon. Pangapat, yung mga namumuno sa atin. Halimbawa, yung mga council. Hindi ba? Naniniwala sila na malaki magagawa mo sa paglilingkod na ito. Kaya full support sila sa iyo na paglingkuran mo. Yung mga leaders, hindi ba? Na kung saan nagpo-full support din para ay may taguyod ang kaluwalhatian ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya, kapag dumating ang panahon, kapatid ko kay Kristo, bumagsak ka, mapapahiya tayo sa mga taong bumibilib sa iyo. Malulukdown ka talaga roon. Dahil sa mga bagay na hindi magagandang ugali na siyang sisira sa atin. Kasi sabi natin, Brad, kasi tao pa naman tayo, pwede pa tayong umiral ang sama. Decision mo yun. Pwede kang sumama. It's your decision. Inaway kasi ako It's your decision. Kahit inaway ka, pwede kang magpakabuti, pwede kang gumanti. It's your decision. Kapag mag-desisyon ka, isipin mo kung sino ka. Diba? Isipin mo kung sino ka. Ikaw ba si Penoy o si Balok? Diba? Balot nga pala ako. Pagpasensyahan na lang natin yan. Hayaan na natin. Ipasa Diyos na lang natin yan. Amen. Meron namang Diyos ang magtatanggol. Hindi man natin ipinapanalangin na siya ay gantihan ng Panginoon dahil sa atin noon. Hayaan natin. Baka problem. Hindi ba? Dapat ganun yung ating mindset. Huwag natin hayaan, kapatid ko, paira yung sarili nating damdamin na inaapi-api ka. Hindi ba? Binabaliwala ka. Hindi mo kinakailangan, kapatid, itaas ka Hindi mo kinakailangan pakinggan ka Kung ay makinig sa'yo, hindi mo kinakailangan pakinggan ka. Ang kinakailangan lang makita sa iyo yung bagay na totoo. At ang tama sa iyong paglilingkod. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, umanap, mag-apoy ka sa katotohanan dahil sa iyong paniniwala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran, mahayag ang Diyos sa buhay natin. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi roon, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahalingang pari, isang bansang hilirang, bayang pag-aari ng Diyos, hindi upang magpahayag ng mga kahangang-hangang ginawa niya. Sabi yun, upang magpahayag, pinili upang magpahayag ng mga kahangang-hangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangang-hangang kaliwanagan. Ang Diyos mismo, kapatid, ang gumawa ng paraan ito, na tayo'y tinawag ng Panginoon, na walang taong nagtitiwala sa atin at nakikinig. Pero ngayon, kapatid, sino ngayon ang nagsasalita sa tinig natin? Sino ngayon ang kumikilos sa kinikilos natin? Tayo ba yan? Hindi. Ang Diyos yan. Dati rin di mo sinasabing praise the Lord. Dati rin di mo sinasabing hallelujah. Dati ka ba nagsasalita patungkol sa Diyos? Dati ka ba nagbibigay ng papuri sa Diyos? Pag-aari ng Diyos yan. Ibinihi sa atin. Ginawa ito ng Diyos para ito ang ating pagkatao. Kaya, sinabi nga ni St. Paul na kinakailangan na tayo mga pinili ay ipahayag natin ang hangang-hangang ginawa ng Diyos. May ginawa ang Diyos sa pagkatao natin na kinakailangan ang Diyos ay maluwalhati sa pamumuhay natin. Kaya, ang tanong, nasaan ang iniwanag na dapat makita sa atin? Meron pa ba? O aandap-andap na? Hello? Okay na ba kayo? Di ba? Buhay pa ba yung tinatawag na liwanag sa buhay natin? Kinakailangan manatiling nagdiningas yan. Bilang isang tagapanguna, nagdadala ng liwanag ni Jesucristo ay dapat makitaan ng paglago sa buhay pananampalataya.
Pinagdadala tayo ng liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Makita sa atin yung paglago sa buhay pananampalataya. And verse 15 ang ating binasa kanina. Anong sabi roon? Isagawa mo ang mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ng iyong paglago. Dapat makita sa atin yung paglago bilang isang tagapangunan ng liwanag na Hesus Kristo. Hindi makinakailangan maging perfect tayo eh. Pero nandun yung pero dapat progressing tayo. Kinakailangan lumalago tayo. Isagawa mo, gawin mo, i-practice mo, subukan mo na mag-progress ka sa iyong pananampalataya. Kung magkamali man tayo, bangon ulit. Hindi ba? Huwag yung tatampo-tampo. Huwag yung sasama yung loob. Matanda na tayo. Ang hirap tingnan, kung sipag tumanda, maramdamin. Pangbata lang yun. Hindi ba? Pangbata lang yun. So, anong ibig sabihin, kapatid? Pag-ukulan mo kasi ang panahon pang-espiritual. Kasi kung pinag-ukulan mong panahon pang-espiritual, hindi iiral ang mga sama ng loob. Hindi iiral ang galit at pagtatampo. Kasi spirituality ka. Ang puso mo'y binabalot ng salita ng Diyos. Pinananak ka sa ng Panginoon. Kaya kayang-kaya mong dalhin ang anumang sitwasyon sa iyong buhay dahil alam mo kung ano ang nilalakaran mong paglilingkod na pananampalataya para kay Yahweh El Shaddai. Diba? Kaya huwag tayo, kapatid, magbigay lang ng time. Hindi na tayo dapat magbigay ng time. Dapat pagdaanan din natin ito. Pag may time lang, no. Paglaanan mo, bigyan mo ng panahon, pag-ukulan mo ng panahon, pakita mo sa Diyos, kapag may pamamaraan ka, magkakasolusyon ka. Di ba? Masusolusyon mo kapag may pamamaraan ka. Kaya, kung isipin po natin, ang paglago ay dapat pagbingas. Nagbibingas sa atin ang pamumuhay pang-espiritual. Dahil ang pagbibingas natin, ito yung kadakilaan ng Diyos. Yan ang gampanin ng mga taong tinatawag na tagapanguna, mga kapatid, ng liwanag ni Hesus Kristo. Tingnan mo, si Pedro, halika natin si Pedro. Si Pedro, kapatid, mula ito sa paningisda. Pero tanda mo, apostol ito. Pero, tinarikuran ang Diyos. Naging duwag. Itinatuwa niya si Kristo. Pero nang makita niya yung kanyang pagkakamali, yung nakita niya yung malaking kasalanan ginawa niya, nagbabaya ba siya? Hindi. Nagsikap siya, kapatid. Bumangon siya muli. Nagsisi siya. Naglumbalik sa Panginoon. Ano naging resulta nang bumalik siya kay El Shaddai? Anong resulta nang siya bumalik kay Kristo? Pagdating ng Pentecost, anong himala naranasan ni Pedro? Nang dumating ang Pentecost, hindi niya pinabayaan yung panawagan sa kanya ng Diyos. Anong ginawa niya? Nagbabad siya sa salita ng Diyos. Nagbabad siya sa sinabi ni Kristo sa kanya.